Magandang araw, na-stuck din ba ang mga pocket bike nyo? At nang subukan yung buhayin, hindi nag-i-start o mahirap namang start. Huwag kayong mag-alala, ipapakita ko sa inyo ang mga dapat nyong gawin. Magsimula muna tayo sa fresh mix ng gasoline at tutti. Dapat kaunti lang muna ang ilalagay natin sa tangke para in case na mag-overflow, kakaunti lang ang masasayang. Ayan, subukan na nating start. At napansin ko habang hinihila ko, ang hirap buhayin. At nung nabuhay naman, mataas ang minor at parang nagwa-wild. Dalawang posibleng problema niyan. Pwedeng air leak at pwede din hindi bumababa ng maayos yung gasolina sa carb. Pero sinubukan ko munang ibaba ang minor. At pagkatapos nun, sinubukan ulit buhayin. Gumanda naman minor, pero humahagok. At ang tawag dyan, lean bag. Kulang yan sa gas. At panigurado, kinukulang ng supply ng gasolina ang makina. Pero subukan muna nating i-drain yung carb. Kasi madalas, pag naghahalo yung panis na gasolina at yung bagong mixture, ganyan din ang kinakalabasan, palyado, at humahagok din pag pinipiga. At pagkatapos niyan, subukan na ulit natin i-start. Tingnan natin kung ano mangyayari. Nabuhay nga siya. Pero, lumabas naman yung isang problema. Nag-o-overflow na. Huwag kayong mag-alala. Ipapakita ko sa inyo ang simpleng technique para matigil ang overflow. Madalas talaga nangyayari yan, lalo na kung matagal na hindi nagamit ang pocket bike nyo. Pero paalala lang, hindi sa lahat ng oras gumagana yan. Kasi kung may nakabara na doon sa stopper, hindi na madadala sa kaalog-alog yan. At pagkatapos natin gawin ng mga first aid at wala pa rin nangyari, kailangan talaga natin ng karburador at alamin natin kung anong totoong problema. Ito nga pala yung stock na carb ng 49cc at pagkatapos kong buksan, nakita ko wala namang dumi. Pero meron na siyang corrosion sa main jet. At ayan, kung makikita nyo, parado na yung main jet niya. Kaya dapat talagang i-drain muna yung carb pag hindi gagamitin. Simulan na nating linisin. Kailangan nyo lang gumamit ng hibla ng wire para masundot at matanggal yung dumi. At kung makikita nyo, mabilis matatanggal ang bara niyan kahit hindi na tayo gumamit ng carb cleaner at compressed air. At ito yung part ng stock carb na madalas nagpapasakit ng ulo kasi nadudurog yung goma niyan sa loob pag lagi pinipihit. Yung gomang yan, no? Pag nadurog na yan, babara na yan sa loob. At ayan, tapos na nating linisin. At isa-isa na nating ibalik. Kung makikita nyo, mas malaki na yung butas ngayon kasi nilinis ko na maigi. Ang kagandahan lang sa carb na ito, iisa lang ang kanyang jetting kaya hindi mahirap linisin at hindi mahirap itono. At tatandaan, para maiwasang masira ang karburador, laging ugaling i-drain kung i-stock ng matagal. Dahil pag kinain na ng corrosion ang loob ng karburador, mas mahihirapan na kayong ayusin yan at mapipilitan kayong bumili ng bago. Ayan, okay na. Nabuo ko na rin. Testingin naman natin ngayon kung magiging okay ng takbo. Ayun, nabuhay na. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ganyan lang kasimple ang problema ng mga nai-stock na pocket bike. Madalas, lagi lang naman sa karburador yan. Testingin na natin sa labas. Yun nga pala ang kapatid ko. Siya ang madalas nagte-testing ng mga bagong gawang pocket bike ko. At tatandaan, huwag natin kakalimutang gumamit ng helmet. Malayo man o malapit ang mga pupuntahan natin. Kung maririnig nyo, maganda na ulit manakbo. Kahit ahon, hindi siya nabibitin. At kung meron pa kayong mga gustong itanong, huwag mahihiyang mag-comment.